Magandang araw! Narito na ang mga balitang hatid sa inyo ng URTV Balitang Tapat ngayong tanghali. Kami ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ako si Mia Layagin. At ako naman si Dan Villegas para sa detalye ng mga balita. Ipinaabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang suporta sa bagong Senate President na si Francis Chis Escudero at sinabing kumpiyansa siya sa kanyang pamumuno. Sinabi ng Pangulo na naniniwala siya na sa ilalim ng pamumuno ni Escudero, patuloy na uunahin ng Senado ang transformative laws para sa bansa. Pinuri rin niya si Senador Juan Miguel Zubiri sa kanyang 2 taong panunungkulan bilang dating Pangulo ng Senado. Nahalal si Escudero bilang Senate President matapos bumaba sa pwesto si Zubiri bilang leader ng upper chamber sa regular session noong Lunes. Sa kaugnay na balita, kasunod ng pagbaba ni Senador Miguel Zubiri bilang Senate President, 5 pang mga senador ang nagbitiw na rin sa kanilang mga posisyon sa Senado. Sa plenary session nitong Lunes, formal na rin bumaba sa kani-kanilang pwesto at chairmanship ang 5 pang senador na sina Joel Villanueva, Nancy Binay, Sonny Angara Jr., JV Ejercito, at Lauren Legarda. Kasunod ng pagbibitiw ni Zubiri, sinundan ito ng pagre-resign ni Villanueva bilang Senate Majority Leader, ni Ejercito bilang Deputy Majority Leader, at ni Legarda mula sa pagiging Senate President Pro Tempore. Iniwan na rin ni Binay ang kanyang posisyon bilang Chairperson ng Ethics and Tourism Panel, habang bumaba naman si Angara bilang Chairman ng Senate Finance Panels at Subcommittee on Constitutional Amendments. Para naman sa iba pang balita, nagbigay babala at payo ang PNP Anti-Cybercrime Group patungkol sa mga kumakalat na charity scam sa bansa. Ayon sa ahensya, ang mga scammers na ito ay ginagamit ang mga natural na sakuna at iba pang mga emergencies upang paglaruan ng simpatya ng mga taong maaaring magbigay ng tulong. Samantala, nagbigay naman ng ilang paalala ang PNP Cybercrime Group kung paano masisiguro ang pagpili ng mas karapat-dapat na pagbibigyan ng donasyon. Nakapaloob dito na huwag husgahan ng isang charity organization base lamang sa pangalan, mag-iingat rin sa mga emotional appeal charities at maging kahina-hinala sa mga organisasyong may malabo na plano para sa pagbibigay ng mga pondo. Ang mga reputable charities ay hindi ka mamadaling hingan ng kahit anong kontribusyon o donasyon. Kung magdodonate naman online, usisain maigi kung ito ay secure na website gaya ng web address na nagsisimula sa HTTPS na ibig sabihin ng S ay secure. Paalala din naman ng ahensya na maging maingat sa mga grupo o individual na nanghihingi ng donasyon sa pamamagitan ng telepono, email at door-to-door. Sa iba pang mga balita, aabot sa 2.880 billion pesos ang kabuuang pondong inilabas ng Department of Budget and Management para sa pagpapatatag ng kakayahan ng bansa na rumisponde sa mga insidente ng sunog. Sa ilalim ng Special Allotment Release Order na nilagdaan ni DBM Secretary Amenah Pangandaman, ilalaan ang nasabing pondo para sa modernisasyon ng Bureau of Fire Protection sa layunin na mas gawing epektibo ang pagganap nito sa kanilang tungkulin. Gagamitin din ang halagang ito sa pagbili ng 154 na fire trucks, 3 collapse structure at rescue trucks, at 132 na mga ambulansya. Ayon kay Pangandaman, ang paglalabas nila ng pondo ay bilang pagpapakita rin ng suporta sa BFP at sa mga hakbangin nito para mas mapabuti ang antas ng kanilang kakayahan at serbisyo sa pagtugon sa mga insidente ng sunog sa bansa. Sa nakatakdang pagpapalakas ng implementasyon ng BFP Modernization Program, ipatutupad ang programa sa bansa sa loob ng 10 taon. Manatiling nakatutok, magbabalik ang Balitang Tapat makalipas ang ilang sandali.
Gusto mo bang magpa-billboard? Sa Green Hills Promenade, Magallanes Paseo Commercial Center, o sa Taft, Pasay Rotonda kaya? Sagot yan ng Modero Talent Management Services and Advertising Company by Jovil Joy Modero Reyes. Sa mga nais magpa-billboard, bisitahin lamang ang numerong nasa inyong screen. Tatak Modero, Alagang Modero. Balik tayo sa mga balita. Arestado ang 2 miyembro ng Special Action Forces matapos masangkot sa kaguluhan sa isang barangay sa Muntinlupa City. Para sa detalye ng balita sa aking report. Investigahan na ng mga pulisya ang 2 Special Action Force members matapos makakuha ng complaint ng mga otoridad patungkol dito. Ayon sa ulat, nakita ng isang security guard habang nagpapatrol ito ang isang fist fight sa Ayala, Alabang na nagdulot ng kaguluhan sa lugar. Kaya naman agad humingi ng tulong ang guard sa Ayala, Alabang Police Substation 5. Doon ay nadiskubre ng mga otoridad na sangkot sa gulo ang 2 PNP staff na kinilalang sina Police Corporal George Rojo Mabuti at Patrolman Roger Ramos Valdez. Napag-alaman rin na ang 2 staff members ay nagbibigay ng hindi otorisadong VIP security sa isang Chinese national at sa di umano'y pogo. Parehong nasa kustodiya na ng pulisya sa Muntinlupa City Police Station ang 2 at sinampahan ng kaso ng arms and scandals para sa inquest proceedings sa Prosecutor's Office ng Muntinlupa City. Para sa EURTV News, Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino. Samantala, bago pa man tuluyang ideklara ang panahon ng tag-ulan, nagbabala na ang Department of Health sa publiko patungkol sa posibilidad ng pagtaas ng kaso ng dengue sa ganitong panahon. Narito ang balita. As the season turns from dry to wet, dengue is something we must not forget. Ito ang paalala ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa sa publiko at nag-abiso na habang maaga pa lamang ay dapat na ring simulan ang mga hakbang para mapuksa ang mga maaaring pagbahayan ng mga lamok na may dalang dengue. Ani Herbosa, maaari nang simulan ng mga pamilya o ng mga komunidad ang paghahanap at pagpuksa sa mga breeding sites ng mga lamok na may dalang dengue, lalo pa at ang sakit na dala nito ay wala pang partikular na lunas. At sakaling hindi maagapan, maaaring magresulta sa pagkamatay ng dinapuan ng sakit. Ayon sa DOH, mainam pa rin na magkaroon ng self-protection measures ang mga tao kontra sa dengue, lalo pa at sa pagpasok ng tag-ulan, maraming maiimbak na tubig na maaaring pamugaran ng mga lamok na may dala ng sakit. Ang paalala na ito ng ahensya ay sa kabila ng bahagyang pagbaba sa kaso ng mga naitalang dengue sa bansa hanggang nitong May 4 na may mahigit 3,600 na kaso. Ani ng DOH, hindi dapat magpakampante ang publiko sa naging pagbaba na ito at sa halip ay mas pababain pa ito sa pamamagitan ng mas maagang paghahanda at pag-iwas sa sakit. Kabilang sa mga maaaring gawin ng publiko kontra dengue ay ang pag-iwas sa mga mosquito bites sa umaga, pagsusuot ng damit na natatakpan ng balat, paggamit ng mosquito repellent lotion at sprays at fogging. Sakali mang makaramdam ng mga sintomas ng dengue gaya ng lagnat, pananakit ng ulo, pagsakit ng kasukasuan, pagkahilo at rashes, abiso ng DOH na agad nang magpakonsulta para maiwasan ang paglala nito at panatilihing hydrated ang sarili. Para sa EURTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino. Naghahanda na ng mga hakbang ang Metropolitan Manila Development Authority sa paparating na tag-ulan para sa 80 flood-prone area sa National Capital Region. Ilan sa mga flood-prone areas na ito ay ang Taft Avenue at Araneta Avenue sa Quezon City. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, nagkakaroon ng baha ang mga lansangan tuwing matinding pag-ulan dahil sa mga basura at maliit na drainage system. Anya pa na makikipagkoordina ang MMDA sa mga local government units para sa malawak na cleanup drive. Dagdag pa rito, sa lahat ng 71 pumping stations sa NCR ay gumagana at 30 dito ay sumasailalim pa sa upgrading. Para naman sa ulat panahon, sa kabila ng minsanang pagbuhos ng ulan sa ilang parte ng bansa tuwing hapon,
maraming lugar pa rin ang tinatayang makakaramdam ng matinding antas ng heat index na maaaring pumalo sa 42 degrees Celsius hanggang 50 degrees Celsius. Ang iba pang detalye sa lagay ng panahon, tunghayan sa report na ito. Batay sa 2-day forecast ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, 47 lugar sa bansa ang tinatayang nasa orange o dangerous level ang heat index. 42 degrees Celsius na heat index ang maaaring maramdaman sa CLSU Muñoz, Nueva Ecija, Baler, Aurora, Mulanay, Quezon, San Jose sa Occidental Mindoro, Puerto Princesa City, Legazpi City sa Albay, CBS-UAP Camarines Sur, La Granja, La Carlota sa Negros Occidental, Panglao International Airport sa Bohol, Siquijor, Tacloban City, VSU Baybay Leyte, Davao City at Surigao City. 43 degrees Celsius naman ang nakataas sa Kasiguran Aurora, QB Point Subic Bay sa Olongapo City, Alabat Quezon, Coron at Cuyo Palawan, Daet Camarines Norte, Mambusaw Capiz, Maasin Southern Leyte, Dipolog Zamboanga del Norte, Zamboanga City at Cotabato City. Samantala, 44 degrees na heat index naman ang maaaring maranasan sa Naiya, Pasay City, Science Garden, Quezon City, Lawag City sa Ilocos Norte, Apari, Cagayan, Tuguegarao City, ISU Etiague, Isabela, Iba, Zambales, Aborlan sa Palawan, Masbate City, Dumangas sa Iloilo, Catarman, Northern Samar at Catbalogan, Samar. 6 na lugar naman ang tinatayang aabot sa 45 degrees Celsius ang mararamdamang heat index, kabilang na dyan ang Dagupan City, Bacnotan, La Union, Ambulong, Tanawan sa Batangas, Virac, Catanduanes, Iloilo City, Butuan City, Agusan del Norte. 46 degrees Celsius naman sa Sangli Point, Cavite, 47 degrees Celsius sa Rojas City, Capiz, habang maaari namang pumalo sa 50 degrees Celsius ang heat index sa Guian, Eastern Samar. Pinalalahanan ng publiko na magdoble ingat lalo pat maaaring maging sanhi ng heat cramps, heat exhaustion o heat stroke ang ganitong level ng heat index. Samantala, easterlies pa rin ang umiiral ng weather system sa bansa na inaasahang magdadala ng mainit at maalinsangang panahon at posibilidad ng kalat-kalat o panandali ang buhos ng ulan sa malaking bahagi ng bansa. Sa pinakahuling ulat ng PAGASA, wala pa ring inaasahang namumuong low pressure area o bagyo ngayong linggo. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino. At yan ang maiinit na balita ngayong tanghali, hatid sa inyo ng Balitang Tapat. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang aming official website, EuroTVPH.com. Maaari nyo na rin mapanood ang Balitang Tapat at ang iba pang mga programa ng EuroTV News sa Pinoy Extreme Channel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli, ako si Mia Layagi. At ako naman si Dan Villegas. Para sa patas at tapat na pagbabalita, ito ang EuroTV Balitang Tapat. Sumasaludo sa bawat Pilipino.